Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo pala nagsimula ang isang kwentong katulad nito. Kwento ng isang babaeng tahimik magmahal, marunong magtiis, pero hindi ibig sabihin ay walang hanggan siyang kayang tapakan ng mga taong akala nila ay hawak nila ang mundo. Sa bayan ng San Isidro, kilala ng karamihan ang apelyidong Sullivan. Kapag narinig ng tao ang pangalang Gobernador Elpidio Sullivan, ang unang pumapasok sa isip nila ay isang lalaking mahigpit, matuwid at hindi kayang bilhin ng pera. Matagal na siyang namumuno sa probinsya, pero sa kabila ng posisyon niya, hindi siya nabubuhay na parang hari. Mas madalas siyang makita sa palengke, sa evacuation center o sa bukid ng mga magsasakang humihingi ng tulong kesa sa malalaking handaan ng mga politiko. Ngunit sa likod ng matapang na pangalan ni Gobernador Elpidio, may isang anak siyang piniling mamuhay ng simple, si Mireya Sullivan. Si Mireya ay 27 taong gulang, may maamong mukha, tahimik magsalita at laging may dalang maliit na notebook kung saan niya sinusulat ang pangalan ng mga taong kailangan ng tulong. Hindi siya katulad ng ibang anak ng may kapangyarihan na sanay sa convoy, bodyguard at mamahaling damit. Sa halip, mas gusto niyang magsuot ng simpleng blouse, flat shoes at bitbitin ang sarili niyang bag kahit may mga taong handang magdala para sa kanya. Mireya, anak, sabi minsan ng kanyang inang si Donata habang inaayos nito ang mga kahon ng gamot para sa medical mission. Pwede ka namang magpahina, hindi mo kailangang ikaw mismo ang magbuhat niyan. Ngumiti si Mireya habang iniangat ang kahon ng vitamins. Ma, paano ko sasabihin sa ibang tumulong kung ako mismo ay ayaw kumilos? Napailing si Donata pero may ngiti sa labi. Dati siyang guro kaya sa kanya natutunan ni Mireya ang pagiging mahinahon at mapagpakumbaba. Kahit asawa siya ng gobernador, nanatili siyang simple. Siya ang nagturo kay Mireya na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa apelyido. Ang kapangyarihan, madalas sabihin ni Donata, ay hindi palamuti. Pananagutan yan. Kaya lumaki si Mireya na dala ang aral na iyon. Kapag may feeding program sa liblib na barangay, naroon siya. Kapag may batang gustong mag-aral pero walang pambili ng gamit, siya ang tahimik na naghahanap ng sponsor. Kapag may nanay na umiiyak dahil walang pambayad sa ospital, siya ang unang kumakausap sa Social Welfare Office. Maraming nakakakilala sa kanya bilang Ma'am Mireya, pero kakaunti lang ang nakakaalam na siya ang kaisa-isang anak ng gobernador. Hindi niya iyon ikinakahiya, pero hindi rin siya ginagamit para iangat ang sarili. Isang hapon, ginanap sa Maynila ang isang charity auction para sa mga batang may malubhang karamdaman. Inimbitahan si Gobernador Elpidio bilang guest speaker. Pero dahil may emergency meeting siya sa Kapitolyo, si Mireya ang ipinadala niya bilang kinatawan. Ayaw sana ni Mireya ng mga event na puno ng kamera at mayayamang tao. Pero nang nalaman niyang mapupunta sa mga batang may sakit ang pondo, pumayag siya. Anak, magdala ka ng driver. Utos ni Elpidio habang inaabot sa kanya ang folder ng donation pledges. Tay, kaya ko po. May service naman ang foundation. Tigas talaga ng ulo mo. Seryosong sabi ng gobernador pero lumambot ang mukha nang lumapit si Mireya para humalik sa pingis niya. Hindi ako bata, tay. Sa akin, bata ka pa rin. Sa event hall ng isang 5-star hotel sa Makati, hindi mapakali si Mireya. Kumikinlang ang mga chandelier, puno ng mamahaling pabango ang hangin, at halos lahat ng tao ay may hawak na wine glass habang nagpapalitan ng business cards. Parang hindi siya kabilang doon. Sa registration table, pinili niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina, Mireya D. Almazan, para hindi siya pagtinginan bilang anak ng gobernador. Habang abala siya sa pag-aayos ng listahan ng donated medicines, biglang bumagsak ang isang maliit na kahon mula sa gilid ng mesa. Yumuko siya para pulutin iyon, pero may nauna ng kamay na kumuha. Sa tingin ko, sa iyo ito, wika ng lalaking nasa harap niya. Napatingala si Mireya.
Isang matangkad at gwapong lalaki ang nakatayo roon, nakasuot ng navy suit, maayos ang buhok at may ngiti na tila sanay magpaamo ng tao. Si Calvin Montealgre, tagapagmana ng Montealgre Holdings, isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa. Salamat, mahinhin na sagot ni Mireya. Volunteer ka rito? Opo, tumulong lang sa documentation. Hindi ka mukhang staff, sabi ni Calvin pero hindi mapanlight ang tono. Mas tila nagtataka siya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mireya. Ano po bang itsura ng staff? Natawa si Calvin. Pasensya na, mali ang tanong ko. Ang ibig kong sabihin, parang mas sanay kang magbigay ng utos kesa tumanggap. Doon nagsimula ang unang pag-uusap nila. Sa gitna ng mga taong puro negosyo ang pinag-uusapan, si Calvin ang unang nakinig ng seryoso habang ikinukwento ni Mireya ang kalagayan ng mga batang nangangailangan ng gamot. Hindi siya nagtanong para magpasikat, hindi rin siya nagkunwaring maraming alam. Tahimik lang siyang nakikinig, paminsan-minsan ay tumatanggo. Kung kailangan ninyo ng logistics partner para sa next medical mission, sabihin mo sa akin, alok ni Calvin. May trucks kami sa kumpanya, pwede naming ipahiram. Hindi ba masyadong malaking abala yon? Hindi. Kung makakatulong sa mga bata, hindi abala. Sa sandaling iyon, nakita ni Mireya ang isang bahagi ni Calvin na hindi niya inaasahan. Sa likod ng mamahaling suit at kilalang apelido, may lungkot sa mga mata nito, parang lalaking pagod nang sundin ng mga inaasahan ng ibang tao. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalim ang pag-uusap nila. Ikinuwento ni Calvin na lumaki siya sa pamilyang lahat ay may kapalit. Papuri, respeto, pagmamahal, lahat kailangang paghirapan. Ang ina niyang si Leonora Montealegre ang tunay na naghahari sa kanilang bahay. Ang ama niyang si Rodolfo ay mabait ngunit sunod-sunuran sa asawa. Ang kapatid niyang si Portia ay lumaking sanay na makuha ang lahat ng gusto. Pero ikaw, sabi ni Calvin, habang nakatayo sila malapit sa balcony ng hotel, parang hindi ka natatakot sa mga tao rito. Hindi naman sila dapat katakutan, tao rin sila, mas mahal lang ang relo. Napangiti si Calvin. Nakakatawa ka pala. Hindi, prank ka lang. Mula noon, naging madalas ang komunikasyon nila. Una ay tungkol sa charity, sumunod ay tungkol sa mga libro, musika, pamilya at pangarap. Hindi agad umibig si Mireya ngunit unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang gaan kapag kausap si Calvin. Sa kanya, si Calvin ay hindi lamang mayamang lalaki. Isa siyang taong tila gustong kumawala sa anino ng sariling pamilya. Ngunit hindi natuwa si Gobernador Elpidio nang unang marinig ang pangalan nito. Montealegre, ulit ng gobernador. Mabigat ang tinig habang nakaupo sila sa hapagkainan. Anak, kilala ko ang pamilyang yan. Tumigil si Mireya sa pagkain. Kilala niyo po sa anong paraan. Negosyo, lupa, mga kasong hindi umaabot sa korte dahil natatabunan ng pera. Tay, hindi naman ibig sabihin nun pareho na si Calvin sa pamilya niya. Tama ka, pero hindi rin ibig sabihin na ligtas ka sa mundong kinalakihan niya. Tahimik na nakinig si Donata sa anilang dalawa. Maya-maya, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mireya. Ang puso, anak, pwedeng magmahal, pero dapat bukas pa rin ang maka. Hindi ipinagbawal ni Elpidio si Calvin. Mahal niya ang anak, ngulit alam niyang hindi niya maaaring ikulong si Mireya sa proteksyon niya habang buhay. Gayunpaman, malinaw ang babala niya. Huwag basta magtiwala sa kinang ng pamilyang Montealegre. Makalipas ang ilang buwan, inimbitahan ni Calvin si Mireya sa mansion nila sa Ayala, Alabang. Malawak ang bahay, mataas ang gate, at napapalibutan ng harding halatang alag-alaga. Pagpasok pa lang ni Mireya, naramdaman na niya ang lamig ng lugar. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikang parang lahat ng tao ay takot magkamali. Sinalubong siya ni Leonora Montealegre. Matikas ang tindig nito, suot ang mamahaling perlas at may ngiting hindi umaabot sa mata. Ikaw pala si Mireya, sabi ni Leonora habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Simple ka pala. I like simple girls. Madaling turuan.
Bahagyang naningig ang ngiti ni Mireya, pero nanatili siyang magalang. Ikinagagala ko pong makilala, Mrs. Montealegre. Leonora na lang, kung magiging malapit ka sa anak ko, kailangan mong masanay sa amin. Sa gilid ng sala, nandoon si Portia, kapatid ni Calvin, na hindi man lang itinago ang pagtaas ng kilay nang makita ang lumang cellphone ni Mireya. Cute ng phone mo. Vintage? Gumagana pa naman, mahinang sagot ni Mireya. Muntik nang matawa si Portia ngunit sumulyat si Calvin kaya napilitan itong nanahimik. Sa loob ng mansion may isang matandang kasambahay na tahimik na nagmamasad kay Mireya. Siya si Manang Zenaida, mahigit 20 taon nang naglilingkod sa Monte Alegre. Sanay na siyang makakita ng mga babaeng dinadala ni Calvin sa bahay, mga modelong sosyal, anak ng negosyante o kaibigan ng pamilya. Pero iba si Mireya. Hindi ito nagtanaw kung imported ba ang gamit. Hindi rin ito nagpa-impress sa laki ng bahay. Hanlo doon nang makita niyang nahihirapan ng isang batang kasambahay na bitbitin ng tray, kusinang itong tumulong. "Ma'am, huwag na po," nahihiyang sabi ng kasambahay. "Okay lang, mabigat ito," sagot ni Mireya. Nakita yon ni Leonora at doon nagsimula ang awa niya kay Mireya. Sa hapunan, dumating din si Draven Sarmiento, pinsan ni Calvin at legal advisor ng pamilya. Matalim ang mata nito, kalmado ang kilos, at tila bawat salita ni Mireya ay sinusukat. "Almazan ang apelyido mo?" Tanong ni Draven. Opo, apelido ng mama ko. Interesting, wala ka bang ibang apelido? Tumingin si Mireya sa kanya. Meron, pero hindi ko kailangang gamitin sa hapagkainan. Sandaling natahimik ang lahat. Si Calvin lang ang napangiti, tila humanga sa tapang ni Mireya. Ngunit sa mata ni Leonora, may unang bahid ng inis. Dumaan pa ang mga buwan at sa kabila ng malamig na pagtanggap ng pamilyang Montealegre, pinili pa rin ni Mireya na maniwala kay Calvin. Sa kanya, ang isang tao ay hindi dapat husgahan dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya. At si Calvin, sa mga panahong iyon, ay marunong pang magmahal. Dinadalhan siya nito ng libro, sinasamahan sa charity work, at minsan ay tahimik na naghihintay sa labas ng chapel kapag nagdarasal siya. "Mireya," sabi ni Calvin isang gabi sa hardin ng foundation, "kapag pinakasalan mo ko, nangangako akong hindi kita papabayaan." Tumingin si Mireya sa kanya. "Hindi ako naghahanap ng perpektong asawa, Calvin. Ang gusto ko lang kapag dumating ang araw na kailangan kong ipaglaban, hindi ako mag-iisa." Hinawakan ni Calvin ang kamay niya. "Hindi ka mag-iisa." Pinaniwalaan iyon ni Mireya. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa maliit na chapel sa San Isidro. Hindi marangya, hindi puno ng politiko, at hindi ipinangalandakan sa media. Nandun sina Elpidio at Donata, ilang malalapit na kaibigan, at piling tauhan ng foundation. Mula sa pamilyang Montealegre, dumating sina Leonora, Rodolfo, Portia at Draven. Ngunit halata sa kilos nila na hindi sila komportable sa kasimplehan ng kasal. Pagkatapos ng seremonya, hinila ni Calvin si Mireya sa isang tabi. "Mireya, may hihilingin sana ako." "Ano yon?" "Pwede kang huwag muna nating sabihin sa pamilya ko kung sino talaga ang tatay mo?" Napakunot ng noon ni Mireya. "Bakit?" "Ayokong isipin nilang pinakasalan kita dahil anak ka ng gobernador. Gusto kong tanggapin nila kita bilang ikaw." Matagal na tumingin si Mireya sa kanya. May maliit na boses sa loob niya na nagsabing may mali. Ngunit nanaig ang pagmamahal at tiwala. "Sige," mahinang nang sabi. "Pero darating ang araw kailangan nilang malaman." "Oo," sagot ni Calvin, "kapag tamang panahon na." Hindi alam ni Mireya na ang tamang panahong iyon ay matagal nang iniiwasan ni Calvin. Hindi dahil pinoprotektahan siya nito, kundi dahil may mga lihim ang Monte Alegre Holdings na direktang tumatama sa probinsyang pinamumunuan ng kanyang ama. Matapos ang kasal, lumipat si Mireya sa mansyon ng Monte Alegre. Bitbit niya ang ilang damit, libro, lumang litrato ng pamilya at pusong puno ng pag-asa. Akala niya, kaya niyang gawing tahanan ng lugar na malamig. Akala niya ang pagmamahal nila ni Calvin ay sapat para lusawin ang pader ng pagmamataas sa bahay na iyon. Ngunit sa unang gabi pa lamang niya sa mansyon, habang nakatayo siya sa malaking bintana ng kanilang kwarto, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Nakangiti, pero may lungkot sa mga mata. Lumapit si Calvin sa likod niya at yinakap siya. "Welcome home,"
bulong nito. Ngunit habang nakatingin si Mireya sa dilim na hardin sa labas, hindi niya maiwasang maramdaman na ang bahay na pinasok niya ay hindi simpleng tahanan ng asawa niya. Para itong palasyo na may magagandang ilaw, mamahaling kurtina at tahimik na pasilyo. Pero sa bawat sulok, may matang naghihintay na makita siyang magkamali. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Mireya na ang apelidong pinili niyang itago para mahalin siya bilang simpleng babae, ang siya rin apelidong magliligtas sa kanya sa araw na halos durugin siya ng pamilya na akala niya ay magiging pamilya rin naman niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Minsan, sa mga simpleng komento ng mga nanunood, doon natin nararamdaman na hindi tayo nag-iisa sa pakikinig ng ganitong kwento. Kwento ng isang babaeng pumasok sa isang tahanan na akala niya ay puno ng pagmamahal, ngunit unti-unti niyang nadiskubring may mga pamilyang mas malamig pa kaysa sa pader ng mansyon. Mula sa unang gabi ni Mireya sa mansyon ng Monte Alegre, sinubukan niyang paniwalain ng sarili na normal lamang ang lamig na nararamdaman niya. Siguro, sabi niya sa sarili, kailangan lang niyang masanay. Siguro ganun talaga ang malalaking bahay, tahimik, formal, at laging may distansya sa bawat kilos ng tao. Hindi tulad sa San Isidro, kung saan kapag umaga ay maririnig mo ang tilaok ng manok, tawanan ng mga kapitbahay, at boses ng kanyang ina na tumatawag mula sa kusina. Sa mansyon, pati tunog ng kutsara sa plato ay parang kailangan mo lang magpaalam bago marinig. Sa unang mga linggo ng pagsasama nila ni Calvin, pinilit ni Mireya na maging mabuting asawa. Maaga siyang gigising para sabayan ito sa almusal, kahit madalas ay hawak lang ni Calvin ang cellphone habang nagbabasa ng messages mula sa opisina. Inaalam niya kung anong kape ang gusto nito, kung paano niya gusto na nakaplansya ang polo, at kung kailan siya mas gustong tahimik. Hindi niya ginawa iyon dahil itinuring niyang utang na udloob ang pagiging asawa. Ginawa niya iyon dahil naniniwala na ang pag-aasawa ay pag-aalaga sa isa't isa. Ngunit habang sinusubukan niyang bigyan ng init sa bahay na iyon, may mga matang laging naghihintay na magkamali siya. Isang umaga, habang kumakain sila sa mahabang dining table, napansin ni Leonora ang simpleng damit ni Mireya. White blouse lang ito, palbang navy blue, at walang suot na mamahaling alahas maliban sa manipis na sining sa kamay. "Mireya," sabi ni Leonora, "siguro kailangan mong magpa-shopping. Ang bahay na ito ay malapit na sa isang tagpuan ng mga politiko at businessmen. Kailangan mong magsuot ng mas bagay sa apelyido mo." Sabi ni Leonora habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Hindi ka na dalaga sa probinsya. Asawa ka na ng Monte Alegre. Dapat matuto kang manamit ayon sa pangalan ng asawa mo. Bahagyang natahimik si Mireya. "Maayos naman po siguro ang suot ko, Ma'am Leonora?" "Ma'am Leonora?" Ulit ng biyena niya, kunwaring natatawa. "Ang layo mo pa rin talaga. Dapat Mommy Leonora na. Pero sige, baka hindi ka pa sanay sa ganitong pamilya." Sa kabilang dulo ng mesa, napangisi si Portia habang ini-scroll ang phone niya. "Mommy, hayaan mo na. May charm naman ng pagiging rural." Narinig iyon ni Calvin. Itinaas niya ang tingin mula sa cellphone, ngunit sa halip na pagsabihan ng kapatid, ngumiti lang siya ng pilit at uminom ng kape. Doon unang naramdaman ni Mireya ang kakaibang kirot. Hindi matalim na sugat, kundi maliit na tusok na paulit-ulit babalik sa kanya sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng almusal, sumunod si Calvin sa hallway. "Calvin?" Mahina niyang tawag. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Portia kanina?" Napabuntong hininga si Calvin na parang pagod na pagod siya. "Mireya, ganun lang talaga siya magsalita. Huwag mong personalin." Tinawag niyang rural ang pagkatao ko na parang insulto. Hindi naman siguro ganun ang ibig niyang sabihin. Pero yun ang dating. Saglit siyang tiningnan ni Calvin. May lungkot sa mukha nito, pero may takot din. "Mireya, please, ayokong magsimula tayo ng gulo sa bahay. Bagong kasal pa lang tayo." Hindi na sumagot si Mireya. Tumanggo na lang siya. Sa loob niya, gusto niyang sabihin na hindi siya ang nagsisimula ng gulo. Siya ang tahimik na tinatamaan. Dumaan ang mga buwan, sa harap ng ibang tao, perpekto ang tingin nila kina Calvin at Mireya.
Kapag may dinner sa mansion, ipinapakilala siya ni Calvin bilang asawa niyang mabait, tahimik, at matulungin. Ngumingiti si Mireya, nakikipagkamay, nakikipag-usap ng maayos. Ngulit sa likod ng mga ngiting iyon, unti-unti siyang pinararamdam ng pamilya Monte Alegre na panauhin lamang siya sa sariling kasal. Minsan, may malaking luncheon sa mansion para sa mga asawa ng business partners ni Leonora. Maaga pa lang abala na ang mga kasambahay sa pag-aayos ng silverware, bulaklak at pagkain. Nakita ni Mireya si Manang Zenaida na nahihirapang buhatin ng malaking tray ng tasa mula sa kusina. Agad siyang lumapit. "Manang, ako na po sa kabila," sabi niya. "Naku Ma'am Mireya, wag na po. Baka mapagalitan kayo ni Madam." "Bakit kayo ako mapagalitan? Tumulong lang naman ako." Kinuha ni Mireya ang kalahati ng tray. Hindi niya napansin na nakatayo pala si Leonora sa may pintuan ng dining area, pinapanood siya. "Well," malamig na sabi ni Leonora, dahilan para mapahinto ang ilang kasambahay. Dahan-bahang ibinaba ni Mireya ang tray sa mesa. "Tumutulong lang po ako." "Hindi ko sinabing masama," tugon ni Leonora na may ngiti na parang talim ng kutsilyo. "Actually, bagay sa'yo. Natural ang kilos mo kapag may hawak na tray." Napayuko ang ilang kasambahay. Si Manang Zenaida naman ay napahawak sa apron, halatang nasasaktan para kay Mireya. Hindi sumagot si Mireya. Ayaw niyang mapahiya si Calvin sa harap ng bisita. Ngunit ng gabing iyon, habang nakaupo sila sa kwarto, kinausap ulit niya ang asawa. "Calvin, hindi na ito simpleng biro. Iba na ang tingin ng mami mo sa akin." Naghubad siya ng relo at inilapag iyon sa bedside table. "Mireya, pressured lang si mami. Marami siyang inaasikaso sa kumpanya. Anong kinalaman nun sa pagtrato niya sa akin? Minsan kasi kapag may stress siya, hindi niya napapansin ang tono niya. Pero ikaw, napapansin mo ba?" Natigilan si Calvin. Hindi siya agad nakasagot. Doon mas lalong nasaktan si Mireya sapagkat minsan mas mabigat ang katahimikan kaysa sa direktang panlalait. Sa mga panahong iyon, may 3 tao sa labas ng kasal nila na nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kanya. Una, si Manang Zenaida, ang kasambahay na mahigit 20 taon nang naninilingkod sa Monte Alegre. Madalas niyang makita si Mireya sa garden tuwing gabi, nakaupo sa maliik na bench malapit sa fountain, tahimik na nakatingin sa kawalan. Isang gabi, lumapit si ganito ni Manang Zenaida dalang mainit na salabat. "Ma'am Mireya," marahan nitong sabi, "baka giniginaw kayo." Napatingala si Mireya at ngumiti ng pagod. "Salamat Manang, at Mireya na lang po, wag nang ma'am." "Hindi po pwede, asawa kayo ni Sir Calvin." "Pero tao rin ako Manang, mas gusto kong maramdaman na tao ako rito." Sandaling natahimik ang matanda. May nakita itong lungkot sa mga mata ni Mireya na pamilyar sa kanya. Lungkot ng babaeng unti-unting nauubusan ng lugar sa sariling buhay. "May mga bahay po, ma'am, na maganda sa labas, pero mahirap tirhan sa loob." Napatingin si Mireya sa kanya. Walang sinabi ang matanda na masama laban sa amo, pero sapat na iyon para malaman ni Mireya na naiintindihan siya. Ikalawa si Ino Mercado, dating driver ng gobernador. Minsan siyang pinadala ni Elpidio sa Maynila para magdala ng ilang dokumento kay Mireya. Hindi sinabi ni Elpidio na pinapasilip niya ang kalagayan ng anak, ngunit alam ni Ino ang tunay na dahilan. Nang dumating si Ino sa mansion, si Mireya mismo ang lumabas sa gate para salubungin siya. Napansin agad ng matandang driver ang pamumutla niya. "Senyorita," bulong ni Ino, gamit ang tawag niya kay Mireya noong bata pa ito. "Kumusta po kayo rito?" Ngumiti si Mireya. "Ayos lang ako, Mang Ino." "Tingin ninyo po ba maniniwala ako?" Hindi nakasagot si Mireya. "Sabihin niyo po ng gobernador kapag kailangan ninyo ng kahit ano, isang tawag lang." "Sabihin mo kay Tay, ayos lang ako. Ayokong mag-alala siya." "Pero dapat po ba siyang hindi mag-alala?" Napabuntong hininga si Mireya. "Mang Ino, kasal na ako. Kailangan kong ayusin ito sa sarili kong paraan."
Ayaw mang pumayag ni Ino, wala siyang nagawa. Umalis siyang dala ang bigat sa dibdib at pagbalik niya sa San Isidro, sinabi lamang niya kay Elpidio, "Gov, pumapayat po si Ma'am Mireya." Matagal na hindi nagsalita si Elpidio nang marinig iyon. Ikatlo, si Doktora Liora Fajardo, matagal ng kaibigan ng pamilya Soliven at doktor ni Mireya mula pagkabata. Alam nitong kapag sobrang stress ni Mireya, bumababa ang resistensya nito, kaya minsan tatawag siya. "Mireya, kailan ka huling nagpahinga ng maayos?" Tanong ni Doktora Liora sa telepono. "Okay lang ako, Dok." Kapag sinabi mong okay lang, ibig sabihin hindi okay. Napangiti si Mireya pero nangingilid ang luha niya. "Hindi lang ako sanay dito." "Sa bahay?" "Sa pakiramdam na kailangan kong patunayan bawat araw na karapat-dapat akong nandoon." Tahimik si Doktora Liora sa kabilang linya. Pagkatapos ay mahinahon nitong sinabi, "Mireya, ang tahanan ay hindi dapat lugar kung saan kailangan mong magmakaawa para respetuhin." Tinamaan siya sa sinabi ng doktor, ngunit hindi pa siya handang umalis. Mahal pa rin niya si Calvin. O baka mas tamang sabihing, mahal pa niya ang dating Calvin, ang lalaking nag-abot ng nahulog na kahon sa charity auction, ang lalaking nakinig sa pangarap niya, ang lalaking nangakong hindi siya mag-iisa. Ngunit ang lalaking iyon ay tila unti-unting linalamon ng Monte Alegre. Sa opisina, lumalakas ang presyur kay Calvin. Gusto ni Leonora na siya ang maging susunod na CEO ng Monte Alegre Holdings, ngunit may kondisyon. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang unahin ang pamilya at negosyo kaysa emosyon. "Ang asawa mo, masyadong malambot ang puso. Kung hahayaan mo siyang impluensyahan ka, hindi ka magiging leader." Sabing ni Leonora sa isang gabi sa private study. "Mami, mabuti siyang tao." "Mabuti?" Malamig na ulit ni Leonora. Sa mundo ng negosyo, ang mabuti ay kinakain, ang matapang ang kumakain. Nandun si Draven, hawak ang ilang folder. Tahimik itong nakikinig bago nagsalita. "Calvin, may mga proyekto tayong sensitibo. Hindi pwedeng may taong masyadong mausisa sa loob ng bahay." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang asawa mo, nagtatanong tungkol sa land acquisitions." "Natural lang iyon. Taga-probinsya siya. Concerned siya sa mga magsasaka." "Exactly, at yun ang problema." Hindi alam ni Mireya na sa mga panahong iyon, may malaking planong binubuo ang Monte Alegre Holdings sa San Isidro. Ang lupaing sakop ng ilang barangay doon ay target nilang gawing luxury resort at private golf estate. Sa mga dokumento, lumalabas na kusang pumapayag ang mga magsasaka na belenta ang lupa. Pero sa likod nito, may pananakot, peking pirma, at mga dummy buyer na ginagamit para hindi dumikit ang pangalan ng Monte Alegre sa unang transaksyon. Isang hapon, habang naghahanap si Mireya ng libro sa maliit na library ng mansion, narinig niya ang boses nila Leonora at Draven mula sa study room na bahagyang nakabukas ang pinto. "Siguraduhin mong malinis ang paper sa San Isidro," sabi ni Leonora. "Ayokong may makalusot na reklamo sa opisina ng Gobernador Soliven." Napahanto si Mireya. "Soliven?" "May ilang magsasakang ayaw pumirma," sabi ni Draven, "pero kaya nating ayusin. May konsehal doon na pwedeng kausapin." "At ang gobernador?" "Mahigpit, pero kung hindi niya makikita ang direct connection natin, wala siyang magagawa." Nanlamig ang kamay ni Mireya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. San Isidro ang bayan niya. Ang mga magsasakang iyon ay maaaring mga taong nakasama niya sa feeding program, mga pamilyang tinulungan ng kanyang ina, mga batang binigyan niya ng school supplies. Gusto niyang pumasok at konprontahin sila, ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Isa pa, hindi pa rin nila alam na anak siya ng gobernador, at sa sandaling malaman nila iyon, maaaring burahin agad ang lahat ng bakas. Nang gabing iyon, tinanong niya si Calvin, "May proyekto ba ang kumpanya ninyo sa San Isidro?" Halatang nagulat si Calvin, pero agad itong umiwas ng tingin. "Maraming proposals, hindi ko kabisado lahat." "Calvin, narinig ko sina Mami Leonora at Draven. Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng kumpanya." "Hindi ako nakikinig, nadinig ko lang." "Then, kalimutan mo." Parang may pader na biglang tumaas sa pagitan nila. "Kalimutan?" ulit ni Mireya.
Kung may magsasakang mawawalan ng lupa, paano ko kakalimutan? Napapikit si Calvin. Mireya, hindi mo naiintindihan kung gaano kakomplikado ang negosyo. At ikaw, naiintindihan mo ba kung gaano kasakit mawalan ng lupa ang isang pamilyang doon na buhay ng ilang henerasyon? Walang naisagot si Calvin. Ngunit, imbis na yakapin siya, tumalikod ito. Doon lalong lumalim ang lamat sa kanilang pagsasama. Dumating ang isang malaking dinner party sa mansion para sa mga investor. Gusto ni Leonora na maging perpekto ang lahat. Maaga pa lang, nag-uutos na siya sa mga kasambahay. Si Portia naman ay nagdala ng ilang kahon ng imported wine at luxury giveaways. Nakita ni Mireya na hirap ang mga tauhan, kaya tumulong siya sa pag-aayos ng floral arrangements. Hindi niya napansin na masama na pala ang pakiramdam niya. Mabigat ang ulo niya, masakit ang katawan at parang nanlalata ang mga tuhod niya. "Ma'am Mireya, mamula-mula po kayo," nag-aalalang sabi ni Manang Zenaida. "Konting pagod lang siguro," sagot ni Mireya. Ngunit sinadya ni Portia na ilapit sa kanya ang 3 mabibigat na kahon ng wine. "Mireya, since sanay ka namang tumulong, pakiayos nga ito sa lower cabinet. Ayokong magasgasan ng floor kapag kasambahay ang gumawa." "Portia, mabigat yan," mahinang sabi ni Mireya. "Really? Akala ko ba helpful ka?" Nakita iyon ni Calvin mula sa hallway. Sandali silang nagtitigan ni Mireya. Akala niya, lalapit ito. Akala niya sasabihin nitong, "Tama na." Ngunit tumunog ang cellphone ni Calvin at sumagot ito habang papalayo. Kinuha ni Mireya ang unang kahon. Nanginginig ang mga kamay niya, pero ayaw niyang bigyan ng dahilan para lalo siyang maliitin. Habang inaayos niya ang mga bote sa cabinet, unti-unting umiikot ang paningin niya. Nang matapos ang gabi, halos hindi na siya makatayo. Pag-akyat niya sa kwarto, naramdaman niyang mataas na ang lagnat niya. Nakahiga siya sa kama, pawis na pawis, habang nakapulupot sa kumutan. Hindi dumating si Calvin agad. Abala pa ito sa mga investor sa baba. Bandang hating gabi, pumasok si Manang Zenaida, dala ng isang basong tubig at gamot. "Ma'am Mireya, uminom po kayo. Mainit na mainit kayo." "Salamat, Manang," halos pabulhom na sabi ni Mireya. Ngunit, bago pa niya inumin ng gamot, bumukas ang pinto. Si Leonora ang pumasok, nakasuot pa rin ng eleganteng damit mula sa party. "Zenaida," malamig nitong sabi, "bakit ka nandito?" "Madam, mataas po ang lagnat ni Ma'am Mireya." Tinignan ni Leonora si Mireya na parang hindi tao kundi abalang istorbo. "Lagnat lang yan, huwag mong palakihin." "Pero madam, lumabas ka." Napatingin si Manang Zenaida kay Mireya, nag-aalangan, ngunit nang muling tumaas ang boses ni Leonora, napilitan siyang lumabas. Bago isara ang pinto, narinig ni Mireya ang malinaw na boses ng biyanan mula sa hallway. Bukas, babangon siya. Dito sa bahay na ito, walang rey ng mahina. Pumikit si Mireya habang bumabagsak ang luha sa gilid ng kanyang mukha. Hindi dahil sa lagnat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa unang pagkakataon, kinailangan niyang tanggapin na ang bahay na pinili niyang pasukin para sa pag-ibig ay unti-unti nang nagiging kulungan. At habang nanginginig sa dilim, ang cellphone niya ay nakapatay sa drawer, malayo sa kamay niya, parang huling tulong na hindi pa niya kayang abutin. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na may nakikinig sa ganitong kwento, may paalala na hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng nagtitiis ay habang buhay na mananatiling nakayuko. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, gising na ang buong mansyon ng mga Monte Alegre. Sa labas ng kwarto ni Mireya, maririnig ang mabilis na yabag ng mga kasambahay, ang kalinsing ng mga plato at ang sunod-sunod na utos ni Leonora mula sa baba. May darating na mahahalagang bisita sa tanghalian, 1-2 investor mula Singapore, 1 dating senador at ilang business partners na may kinalaman sa malaking expansion project ng Monte Alegre Holdings. Para kay Leonora, araw ng pagpapakitang gilas yon. Kailangang perpekto ang bahay.
Kailangang perpekto ang pagkain, kailangang perpekto ang bawat ngiti. Pero sa loob ng kwarto sa ikalawang palapag, nakahiga si Mireya na halos hindi makabangon. Mainit na mainit ang kanyang balat, mabigat ang ulo niya, nanunuyo ang labi, at bawat galaw ng katawan niya ay parang may tumutusok sa kasukasuan. Mula kagabi, halos wala siyang tulog. Ilang beses siyang nagising sa ginaw, pagkatapos ay pagpapawisan ng sobra. Nasa drawer pa rin ang kanyang cellphone, ngunit dahil sa panghihina, hindi niya agad iyon naabot. Pumasok si Calvin sa kwarto, bihis na bihis sa itim na suit. Huminto siya sa tabi ng kama at sandaling tinignan ng kanyang asawa. Calvin, Mahinang tawag ni Mireya. Masama talaga pakiramdam ko. Napatingin si Calvin sa relo niya. May importanteng lunch tayo ngayon. Investors. Kailangan kong bumaba. Pwede mo bang sabihin sa mami mo na hindi ako makakababa? Nag-alangan si Calvin. May isang sandaling parang gusto niyang lumapit, hawakan ang noo niya at alagaan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Leonora, maayos ang buhok, suot ang kulay cream na damit at perlas sa leeg. Sa likod niya ay si Portia, hawak ang cellphone at nakangising parang may pinapanood na nakakatawa. Ano ito? Tanong ni Leonora, diretso ang tingin kay Mireya. 7:00 na, bakit nakahiga ka pa rin? Mami, sabi ni Calvin, may lagnat siya. Lagnat? Inilapit ni Leonora ang kamay niya kay Mireya pero hindi niya talaga hinawakan. Parang kilos lang para masabing tumingin siya. Hindi ikamamatay yan. Marami tayong bisita ngayon. Huminga ng malalim si Mireya. Hindi ko talaga kaya. Nahihilo ako. Tumawa ng mahina si Portia. Grabe, timing talaga. Kapag kailangan ng tulong, biglang may sakit. Napatingin si Mireya kay Calvin. Naghihintay siya. Isang salita lang, kahit simpleng, tama na, kahit simpleng, pahinga muna siya. Ngunit nanatiling tahimik si Calvin. Nakatayo ito sa gilid, nakatingin sa sahig, parang batang takot mapagalitan ng sariling ina. Lumapit si Leonora sa kama at malamig na sinabi, "Bumangon ka, Mireya. Hindi ka dinala rito para maghiga-higa. Kung gusto mong manatili sa pamilyang ito, matuto kang maging kapaki-pakinabang." Nanginginig ang kamay ni Mireya habang kumakapit siya sa gilid ng kumot. "Hindi po ako kasambahay dito." "Hindi nga," sagot ni Leonora, lumalim ang boses. Pero mas mabuti pang kasambahay ang tunay na kasambahay dahil marunong silang kumilos kahit pagod. Ikaw, akala mo prinsesa ka. "Mami, tama na." Mahina ngunit halos walang lakas na sabi ni Calvin. Bumaling si Leonora sa anak. "Calvin, bumaba ka na. Huwag mong hayaang sirain ng drama ng asawa mo ang araw na ito." Tumitig si Mireya kay Calvin at sa mga mata nito, nakita niya ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Mahal man siya nito noon, sa sandaling iyon, mas malakas pa rin ang hawak ni Leonora sa puso at isip nito. Lumabas si Calvin. Hindi man lang siya nilapitan. Dahan-dahang bumangon si Mireya, halos mapasandal sa headboard. Sinubukan niyang tumayo, ngunit umikot ang paningin niya. Agad siyang napakapit sa gilid ng kumot. "Mabagal ka," singhal ni Leonora. May sahig pang kailangang punasan sa grand hallway, may table setting sa dining room, at siguraduhin mong maayos ang silver trays bago dumating ang mga bisita. Napaluha si Mireya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang panghihina. "Bakit ninyo ginagawa ito sa akin?" Lumapit si Leonora, napakalapit na halos maramdaman ni Mireya ang pabango nito. "Mamatay ka sa trabaho kung kailangan, basta wag mong ipapahiya ang pamilyang ito." Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kaluluwa ni Mireya. Mamatay ka sa trabaho. Hindi niya alam kung paano siya nakababa ng hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat at ilang beses siyang napakapit sa railing para hindi matumba. Nakita siya ni Manang Zenaida mula sa baba at agad itong napatakbo palapit. "Mamireya," bulong nito, nag-aalala. "Diyos ko, ang init-init niyo pa rin." "Okay lang ako, Manang," sabi ni Mireya, pero halos hindi lumalabas ang boses niya. "Hindi po kayo okay. Kailangan niyong magpahinga."
Bago pa makasagot si Mireya, narinig nila ang boses ni Leonora mula sa likod. Zenaida, kung wala kang gagawin, bumalik ka sa kusina. At ikaw, Mireya, simulan mo na. Pinahawakan kay Mireya ang basang pamunas at pinapunta siya sa grand hallway. Habang nakaluhod siya at pinupunasan ng makintab na marmol, naninginig ang buong katawan niya. Sa itaas ng hagdanan, nakita niya si Portia na nakasandal sa railings, nakangising habang may kinakausap sa video call. "Girl, you won't believe this," narinig niyang sabi ni Portia. "Our little provincial princess is finally useful." Hindi na sumagot si Mireya. Sinilit niyang ituon ang isip sa isang bagay. Huminga. Punasan ng sahig. Hindi matumba. Huminga ulit. Pagdating ng tanghali, naroon na ang mga bisita. Nakasuot sila ng mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa lupa, investments, at future developments. May ilang hindi mapigilang mapatingin kay Mireya habang bitbit niya ang tray ng tsaa. Halata sa mukha niya ang lagnat. Namumutla siya, pawis na pawis at nanginginig ang kamay. "Is she okay?" Tanong ng isang babaeng bisita kay Leonora. Ngumiti si Leonora na parang walang mali. She insists on helping. Ganyang siya. Very humble. Humble. Gustong matawa ni Mireya pero wala na siyang lakas. Nang ilapag niya ang tasa sa harap ng isang dating senador, nanginig ang kamay niya at muntik ng matapon ng tsaa. Agad na napatingin si Leonora sa kanya, matalimang mata. Si Calvin naman ay nakaupo sa dulo ng mesa, nakangiti sa mga investor. Parang walang nakikitang paghihirap sa harap niya. Sa sandaling iyon, tuluyang naputol ang huling hibla ng pag-asa ni Mireya sa asawa. Matapos ang unang round ng pagkain, pinabalik siya sa kusina para kumuha ng dagdag na serving plates. Sa hallway papuntang pantry, biglang lumabo ang paningin niya. Napasandal siya sa dingding, hawak ang dibdib, humihingal. Agad siyang sinalubong ni Manang Zenaida. "Ma'am, hindi na pwede ito," umiiyak na bulong ng matanda. "Mamamatay kayo rito." "Ang phone ko," halos pabulong na sabi ni Mireya. "Nasa drawer sa kwarto." "Hindi kayo makakaakyat." "Nasa maliit kong pouch sa vanity table. Baka nailipat ko kagabi." Nag-isip si Manang Zenaida. Pagkatapos ay mabilis nitong tinawag ang batang kasambahay na si Luning, isang 18 taong gulang na probinsyanang takot na takot kay Leonora pero naaawa kay Mireya. "Luning," bulong ni Manang Zenaida, "akyat ka sa kwarto ni Ma'am. Kunin mo ang maliit na pouch sa vanity table. Bilisan mo." "Pero Manang, kapag nahuli ako ni Madam." "Ako ang bahala. Bilis." Para maagaw ang atensyon sa kusina, sinadya ni Manang Zenaida na matapon ng isang pitsyel ng tubig. Nag-ingay ang ilang kasambahay. Nagalit ang head butler na si Sabino at pansamantalang nagkagulo. Sa gitna ng kalituhan, nakakuslit si Luning paakyat. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik ang dalaga, hawak ang pouch ni Mireya. Nanginginig niyang iniabot iyon kay Manang Zenaida. "Ma'am," sabi ng matanda. Inilalagay ang pouch sa kamay ni Mireya. "Tumawag na kayo." Sa maliit na pantry, sa likod ng mga kahon ng imported na ingredients, umupo si Mireya sa sahig. Naninginig ang daliri niya habang binubuksan ng cellphone. Ilang araw niyang hindi tinatawagan ng ama. Ilang buwan niyang pinapaniwala ang lahat na kaya niya. Ilang buwan niyang pinagtatanggol sa sarili ang kasal na unti-unting pumapatay sa kanya. Nang lumabas ang pangalan ni Tay sa contact list, bumuhos ang luha niya. Pinindot niya ang call. Sa kabilang linya, nasa Kapitolyo si Gobernador Elpidio Solilen. Kasalukuyan siyang nasa meeting tungkol sa reklamo ng mga magsasaka sa land acquisition sa San Isidro. Nasa harap niya sina Ino Mercado, ilang opisyal at 2 abogado. Nang makita niya ang pangalan ni Mireya sa screen, agad niyang itinaas ang kamay para patahimikin ang lahat. "Anak?" sagot niya. Sa unang segundo, walang salita si Mireya. Hikbi lang. Nanigas ang mukha ng gobernador. "Mireya." "Tay," basag ang boses niya. "Hindi ko na kaya." Tumayo si Elpidio. Sa isang iglap, nawala ang politiko. Ang natira ay ama. "Nasaan ka?" "Sa mansion. Mataas ang lagnat ko. Pinapagawa nila ako. Tay, pasensya na. Ngayon lang ako tumawag."
Humigpit ang hawak ni Elpidio sa cellphone. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, kundi ang kanyang boses ay naging malamig at mabigat. Anak, makinig ka sa akin. Manatili ka kung nasaan ka. Papunta na ako. Tay, walang gagalaw sa'yo. Narinig mo ako? Opo. Ibinaba ni Elpidio ang tawag at agad na napatingin kay Ino. Ihanda ang sasakyan. Tumayo rin si Attorney Sabel Quirino, isa sa legal consultants ng Kapitolyo na naroon sa meeting. Governor, sasama ko. Isama mo ang files ng San Isidro land case, utos ni Elpidio. Tinawagan din niya si Doktora Liora Fajardo. Dok, kailangan kita. Ngayon. Hindi nagtanong si Doktora Liora nang marinig ang tono niya. Papunta na ako. Wala pang isang oras, tumigil sa harap ng Monte Alegre Mansion ang convoy ni Gobernador Elpidio Soliven. Hindi ito magarbang parada, walang siren na pangmayabang, kundi sapat ang dating ng mga sasakyan para mapahinto ang guards sa gate. Bumaba si Elpidio, suot ang simpleng barong, kasama sina Ino, Doktora Liora, Attorney Sabel at 2 opisyal mula sa Provincial Legal Office. Sa loob ng mansion, naputo ng pag-uusap sa dining hall nang sabihin ng guard na naroon ang gobernador ng San Isidro. Gobernador Soliven? Uulitin ni Leonora, naputla ng bahagya. Bakit siya dito? Napatingin si Draven kay Calvin. Sa isang segundo, nagkagulo ang mga mata nila. Si Calvin naman ay biglang tumayo. Mireya, doon niya naintundihan. Pagpasok ni Elpidio sa foyer, sinalubong siya ni Leonora na pilit ang ngiti. Governor Soliven, what a surprise! Kung may meeting po tayo, sana. Hindi siya pinansin ni Elpidio. Diretso ang tingin niya kay Manang Zenaida na nakatayo sa dulo ng hallway, nanginginig. Nasaan ang anak ko? Tanong niya. Kumalat ang katahimikan sa buong mansion. Anak? Uulitin ni Portia sa hagdan. Bago pa makapagsalita si Leonora, lumabas si Mireya sa pantry, alay ni Luning at Manang Zenaida. Maputla siya, pawisan, at halos hindi makatayo. Tay, Mahina niyang sabi. Sa isang iglap, lumapit si Elpidio at sinalo ang anak. Mahigpit niya itong niyakap, ngunit maingat dahil ramdam niyang nanghihina ito. Anak ko, bulong niya, puno ng pigil na galit at takot. Agad namang lumapit si Dr. Liora. Hinawakan niya ang noo ni Mireya, sinuri ang pulso at tumingin kay Elpidio. Governor, mataas ang lagnat, dehydrated siya. Kailangan siyang madala sa klinik. Sinubukan ni Leonora na magsalita. Governor, may misunderstanding lang dito. Si Mireya kasi very sensitive siya minsan at... Bumaling si Elpidio sa kanya. Ang tingin niya ay hindi malakas, hindi pasigaw, pero sapat para mapaatras si Leonora. Ang anak ko, mariin niyang sabi, ay hindi ninyo kasambahay. At kahit kasambahay siya, wala kayong karapatang tratuhin siya ng parang hayop. Napatakip ng bibig ang ilang bisita. Si Portia ay hindi makapagsalita. Si Draven ay dahan-dahang umatras, wari naghahanap ng paraan para makalabas. Si Calvin naman ay nakatayo lamang, namumutla. Parang ngayon lang niya nakita ang buong bigat ng pananahimik niya. Governor, pilit na mahinang sabi ni Draven, I think this is a family matter. No, sagot ni Attorney Sabel, binubuksan ng folder na dala niya. This is no longer just a family matter. Inilapag niya sa maliit na center table ang mga dokumento, litrato at kopya ng reklamo mula sa mga magsasaka ng San Isidro. Nagpatuloy si Elpidio. Habang inaapi ninyo ang anak ko sa bahay na ito, iniimbestigahan na rin namin ang kumpanya ninyo sa sapilitang pagbili ng lupa sa probinsya ko. Namlamig ang mukha ni Leonora. That is a baseless accusation. Hindi, sabi ni Ino, inilabas ang ilang litrato. May mga pamilyang pinalayas, may mga pirma sa dokumento na hindi tugma sa tunay na pirma ng may-ari. May dummy buyers na konektado sa Monte Alegre Holdings. Napatingin si Mireya kay Calvin. Sa mga mata nito nakita niya ang sagot bago pa man ito magsalita. Alam nito, hindi man lahat, may alam ito at pinili nitong manahimik. Calvin, mahinang sabi, alam mo? Hindi makatingin si Calvin. Mireya, hindi ganun kasimple. Alam mo? Ulit niya. Walang sagot.
at ang katahimikang iyon ang huling piraso ng kasal nilang tuluyang nabasag. Pinatayo ni Dr. Liora si Mireya para mailabas na siya. Habang inaakay siya, humabol si Calvin at hinawakan ng kamay niya. Mireya, please, pag-usapan natin. Mahina man ang katawan, hinila ni Mireya ang kamay niya pabalik. Tumingin siya sa lalaking minsan niyang inakal na tahanan, ngunit naging paalala ng pagkakakulong. Noong kailangan kitang magsalita, sabi niya basag pero malinaw ang boses. Ngumiti ka lang. Wala nang naisagot si Calvin. Dahan-dahang hinubod ni Mireya ang singsing sa daliri niya. Ilang segundo niyang itong tinitigan, ang singsing na minsan niyang inakal na simbolo ng tahanan, ngunit naging paalala ng pagkakakulong. Inilapag niya iyon sa maliit na mesa sa foyer. Si Manang Zainaida ay biglang napayuko at imiyak. Patawarin niyo ako, ma'am. Wala akong nagawa. Huminto si Mireya at hinawakan ng kamay ng matanda. Hindi ikaw ang dapat yumuko, Manang. Sa labas ng mansion, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Mabilat pa rin ang katawan niya. Masakit pa rin ang puso niya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nag-iisa. Isinakay siya ni Elpidio sa sasakyan, katabi si Dr. Liora. Bago masara ang pinto, minsan pang tumingin si Mireya sa mansion ng Monte Alegre, sa bahay na akala niya ay magiging tahanan niya, ngunit muntik nang maging libingan ng kanyang pagkatao. At habang umaandar palayo ang sasakyan, naiwan sa likod ang mga Monte Alegre na nakatayo sa loob ng kanilang marangyang bahay, namumutla, nanginginig, at unang beses na natakot sa katotohanang hindi nila kayang bilhin. Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon, dahil sa puntong ito ng kwento, hindi na lang natin susundan ang pagdurusa ng isang babae. Susundan natin ang dahan-dahan niyang pagbangon, ang pagbabalik ng kanyang boses at ang pagharap niya sa katotohanan na minsan ang taong pilit mong inililigtas ay kailangan mo munang bitawan para mailigtas ang sarili mo. Habang umaandar palayo ang sasakyan mula sa mansion ng mga Monte Alegre, nakasandal si Mireya sa upuan, nanginginig pa rin ang katawan sa lagnat. Hawak ni Donata ang kamay niya sa isang tabi, habang si Dr. Liora Fajardo ay nakaupo sa kabilang bahagi. Paulit-ulit niyang sinusuri ang pulso at temperatura. Sa harap, tahimik si Gobernador Elpidio Solven. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagsasalita, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa armrest ay sapat para malaman ng lahat na pinipigilan niya lamang ang nag-aalabang nagalit. Tay, mahinang tawag ni Mireya. Agad namang lumingon si Elpidio. Anak? Pasensya na po. Parang may nabasag sa mukha ng gobernador. Umiling siya, halos hindi makapaniwala sa narinig. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Tinago ko po sa inyo. Akala ko kaya ko. Ang kasalanan ay nasa mga taong nanakit sa'yo, hindi sa taong nagtangkang magtiis para mailigtas ang kasal niya. Nang marinig iyon ni Mireya, tuluyan siyang napaiyak. Hindi malakas, hindi pasigaw. Tahimik lang na pag-iiyak ng taong matagal nang pinipigil ang masira. Hinayaan siya ni Donata. Hinagod nito ang buhok ng anak, gaya ng ginagawa niya noong bata pa si Mireya at nilalagnat pagkatapos sumama sa outreach sa ulan. Pagdating sa pribadong klinika sa San Isidro, agad siyang inasikaso ni Dr. Liora. Dehydrated si Mireya, mataas pa rin ang lagnat at halos bagsak ang katawan dahil sa pagod, stress at kakulangan sa pahinga. Pinayuhan siyang manatili roon ng ilang araw. Sa unang gabi niya sa klinika, hindi siya makatulog. Kahit malambot ang unan at tahimik ang silid, paulit-ulit sa isip niya ang boses ni Leonora. Mamatay ka sa trabaho kung kailangan. Napapikit si Mireya. Ngunit sa bawat pagpikit ay nakikita niya ang marmol na sahig, ang tray na naminginig sa kanyang kamay, ang ngiti ni Portia, at ang katahimikan ni Calvin. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang utos ni Leonora, hindi ang panlalait ni Portia, kundi ang mukha ng asawang nanood at piniling manahimik. Kinabukasan, dumating si Donata dala ang simpleng lugaw at panyo. Umupo siya sa tabi ng kama ni Mireya, hindi nagtatanong,
hindi nanunumbat. Sandali silang nanahimik bago nagsalita si Mireya. Ma, ang tanga ko po ba? Mahinang hinagod ni Donata ang pisngi niya. Hindi ka tanga, anak. Nagtiwala ka. Magkaiba yun. Pero bakit hinayaan kong umabot sa ganon? Dahil umaasa kang babalik ang lalaking minahal mo. Napaluha ulit si Mireya. Hindi na po siya bumalik. Kung ganon, malungkot ngunit matatag na sabi ni Donata, ikaw ang babalik sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ang unang maliit na ilaw na pumasok sa dibdib ni Mireya. Hindi agad siyang naging matapang, hindi agad nawala ang takot. Sa loob ng ilang linggo, habang nagpapagaling siya sa bahay ng mga Sullivan, may mga gabing nagigising siya sa tunog ng tray o yabag ng tao sa hallway. Minsan, kapag may nagsasalita ng malakas, napapatiglag siya. Minsan naman, kahit alam niyang ligtas siya, parang may bigat pa rin sa dibdib niya na nagsasabing may mali siyang nagawa. Doon pumasok si Doktora Liora hindi lamang bilang doktor, kundi bilang kaibigang handang makinig. Tuwing hapon, dinadalaw siya ni Mireya sa diranda ng lumang bahay ng mga Sullivan. Mireya, sabi ni Doktora Liora isang hapon habang nakatingin sila sa hardin. Ang katawan mo gumagaling na, pero kailangan ding pagalingin ang loob mo. Paano po kung hindi ko alam kung saan magsisimula? Magsimula ka sa katotohanan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Matagal bago nakasagot si Mireya. Hindi mo kasalanan. Ulitin mo. Hindi mo kasalanan. Sa ikatlong ulit, nanginginig na ang boses niya. Sa ikaapat, umiiyak na siya. Ngunit sa bawat pag-uulit, parang may tanikalang unti-unting lumuluwag sa loob niya. Samantala, hindi natulog ang imbestigasyon tungkol sa Monte Alegre Holdings. Habang nagpapagaling si Mireya, kumikilos sina Attorney Sabel Quirino, Ino Mercado, at ilang tauhan ng Kapitulyo. Isa-isang kinapanayam ang mga magsasaka sa San Isidro na pinilit umano na pumirma sa bentahan ng lupa. May mga matatandang iniiyak habang ipinapakita ang titulo minana pa nila sa kanilang magulang. May mga pamilyang nagsabing pinangakuan sila ng malaking bayad pero halos wala silang natanggap. May ilang natakot magsalita dahil may mga lalaking hindi kilala na pumupunta raw sa kanilang bahay sa gabi. Isang gabi, habang nakaupo si Elpidio sa study room, pumasok si Attorney Sabel dala ang makapal na folder. Governor, mas malalim ito kaysa inaakala natin. Ano ang nakita ninyo? May dummy buyers, may forged consent forms, at may communication trail na dumadaan sa legal office ng Monte Alegre Holdings. Draven, malamig na sabi ni Elpidio. Opo, pero hindi lang siya. Mukhang may alam din si Calvin. Matagal na hindi nagsalita si Elpidio. Bilang ama, gusto niyang sisihin at durugin si Calvin. Bilang gobernador, alam niyang kailangan ng proseso, ebidensya at tamang hakbang. Siguraduhin mong malinis ang kaso, Sabel. Utos niya. Ayokong sabihin nilang ginagamit ko ang posisyon ko dahil sa anak ko. Tumanggi si Attorney Sabel. Kaya nga po kailangan natin ng testigo mula sa loob. Ang testigong iyon ay dumating sa hindi inaasahang paraan. Ilang araw matapos makaalis si Mireya sa mansyon, tumawag si Manang Zenaida gamit ang cellphone ni Luning. Nanginginig ang boses nito. Ma'am Mireya, aalis na po ako dito. Napaupo ng tuwid si Mireya. Manang, bakit? Ano ang nangyari? Pinapasirma po ako ni Madam Leonora ng statement na sinasabing kusa kayong tumulong sa bahay at hindi kayo pinilit. Hindi ko po kaya, hindi ko kayang magsinungaling. Nasaan po kayo ngayon? Nasa labas po ako ng service gate, kasama ko si Luning. Wala kaming mapuntahan. Hindi na nagdalawang isip si Mireya. Tinawag ni agad si Ino Mercado. Sa loob ng isang oras, nasundo sina Manang Zenaida at Luning. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong sila ni Mireya sa gate ng lumang guest house ng pamilya Sullivan. Payat at pagod si Manang Zenaida, habang si Luning ay halos hindi makatingin sa takot. Pasensya na po, umiiyak na sabi ni Luning. Kinuha ko lang po ang phone ninyo noon dahil utos ni Manang, pero natatakot po ako na baka balikan kami.
Hinawakan ni Mireya ang kamay ng dalaga. Ang ginawa mo ang nidligtas sa akin. Doon tuluyang humagulgol si Luning. Mula sa pangyayaring iyon, nabuo sa isip ni Mireya ang isang bagay. Hindi lang siya ang kailangang iligtas. Marami pang tulad ni Manang Zenaida at Luning, mga taong nagtatrabaho sa bahay ng mayayaman, tahimik na tinitiis ang mura, pagod at takot dahil wala silang matakbuhan. Ilang linggo matapos gumaling ang katawan niya, kinahusap ni Mireya ang kanyang ama at ina sa hapagkainan. Gusto kong magtayo ng center, sabi niya. Tumingin si Donata. Center para saan, anak? Para sa mga kasambahay, kababaihang inaabuso at mga pamilyang nawawalan ng lupa. Legal help, temporary shelter, health support at livelihood training. Ayokong ako lang ang nakalabas. Tahimik si Elpidio. Pagkatapos ay tumanggo siya. Anong pangalan? Sandaling nag-isip si Mireya. Naalala niya ang gabing nasa mansyon siya, pakiramdam niya ay nilamon na siya ng dilim. Naalala niya rin ang unang liwalag ng hapon nang makalabas siya sa gate. Bahay liwanag, sagot niya. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay niya. Hindi naging madali ang pagtatayo ng bahay liwanag. Maraming papeles, permit, donasyon at pulong ang kinailangan. Si Donata ang tumulong sa education program. Si Doktora Liora ang nag-organize ng monthly medical check-up. Si Attorney Isabel ang nangasiwa sa legal clinic. Si Manang Zenaida, sa halip na magtago, piniling maging house parent sa shelter para alagaan ang mga babaeng walang matakbuhan. Si Luning naman ay ipinagpatuloy ang pag-aaral sa tulong ng scholarship fund. Dumating din si Tomazin Tommy Dacumos, isang magsasakang nawalan ng lupa dahil sa transaksyon ng mga dummy buyers. May dala siyang lumang folder na nakabalot sa plastik. Ma'am Mireya, sabi niya, ito po ang titulo ng lupa ng tatay ko. Sabi nila pumirma raw kami, pero patay na po ang tatay ko nung petsang nakalagay dito. Nang makita ni Attorney Isabel ang dokumento, napatingin siya kay Mireya. Malaking ebidensya ito. May isa pang dumating, si Cairo Villanueva, 22 taong gulang na IT specialist at dating scholar ng foundation ni Mireya noong college. Tahimik siya, payat, laging may dalang laptop at mahilig magsalita ng mabilis kapag tungkol sa data. Ate Mireya, sabi niya, kung may email trail sila, baka hindi pa nila nabubula lahat. Madalas akala ng mga kumpanya, deleted na pero may backups. Delikado ba yun? Tanong ni Mireya. Delikado kung illegal ang gagawin, pero kung may whistleblower o legal request, may paraan. Hindi nagtagal, lumabas ang unang malaking butas sa depensa ng Monte Alegre. May natagpo ang internal emails kung saan binabanggit ni Draven ang paggamit ng third-party brokers sa San Isidro. May mga initials sa usapan, LM, DS at CM. Hindi pa sapat para madiin si Calvin, ngunit sapat para patunayan na hindi isolated ang anomalya. Habang lumalakas ang bahay liwanag, gumuho naman ang image ng Monte Alegre. Kumalat ang balita tungkol sa kaso ng lupa. May dating empleyado ng Monte Alegre Holdings ang lumapit kay Attorney Isabel at nagsabing pinilit siyang mag-notarize ng dokumentong hindi kumpleto ang pirma. Si Portia naman, sa gitna ng gulo, nagkamali ng hakbang. Nag-post siya ng video na nanghihiya sa isang kasambahay sa isang charity gala, iniisip niyang nakakatawa iyon. Sa halip, nagalit ang publiko. Nawalan siya ng endorsements at ang dati niyang mga kaibigang sosyal ay biglang naglayayuan. Si Leonora naman, gaya ng inaasahan, lumaban sa media. This is a political attack, sabi niya sa isang interview. Governor Sullivan is using his daughter to destroy our family. Napanood iyon ni Mireya mula sa maliit na opisina ng Bahay Liwanag. Hindi na siya umiyak, hindi na rin siya nanginig. Pinatay niya ang telebisyon at tumingin kay Attorney Isabel. Ilabas natin ang testimonies, mahinahon niyang sabi.
Kinabukasan, nagsimulang magsalita ang mga tao. Si Tomazin Dacumos, si Luning, ang dating empleyado ng kumpanya, ilang magsasakang dati ay takot lumapit sa Kapitolyo. Isa-isa nabuo ang larawan ng pang-aabuso at panluloko. At sa gitna ng lahat, dumating si Calvin sa San Isidro. Hindi na siya mukhang tagapagmana ng malaking kumpanya. Wala na ang dating yabang sa tindig niya. Nakasuot siya ng simpleng polo. Magulo ang buhok at halatang ilang gabi nang walang maayos na tulog. Nadata niya si Mireya sa labas ng bahay liwanag, kausap ng ilang babaeng bagong dating sa shelter. Tawag niya. Napahinto siya. Saglit na tumingin si Mireya sa kanya at sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang charity auction, ang lumang pangako at ang araw na hinayaan siya nitong magdusa. Ngunit hindi na siya bumalik sa pagiging babaeng nagmamakaawa na marinig. "Bakit ka nandito?" tanong niya. "Gusto kitang makausap." Lumapit si Attorney Isabel, ngunit itinaas ni Mireya ang kamay. "Ayos lang, dito lang kami sa labas." Tumayo sila sa ilalim ng puno ng akasya, tahimik ang paligid, maliban sa malalayong boses mula sa training hall. "Mireya, nagsisisi ako," sabi ni Calvin. "Hindi ko alam kung paano kong haharapin ang ginawa ko. Pinabalaan kita." "Oo," sagot ni Mireya. Walang galit ang tono niya, mulit may bigat. "Pinabayaan mo ako." "Naduwag ako sa mami ko, sa kumpanya, sa pangalan namin. At habang naduduwag ka, may mga taong nasasaktan." Tumanggo si Calvin, nanginggilid ang luha. "May alam ako sa land deals, hindi lahat pero sapat para makatulong sa kaso." Tinikigan siya ni Mireya. "Kung totoo ang pagsisisi mo, huwag mong hingan ng pagbabalik. Tumistigo ka. Harapin mo ang pangalang mong pinrotektahan mo ng mas matagal kaysa sa akin." Napayuko si Calvin. "Kapag ginawa ko iyon, mawawala lahat sa akin." "Hindi," sabi ni Mireya. "Mawawala lang ang mga bagay na hindi dapat sa'yo nagsimula pa lang." Iyon ang iniwan niyang desisyon kay Calvin. Makalipas ang ilang linggo, ginanap ang public hearing sa Kapitolyo ng San Isidro. Punong-puno ang hall. Nandoon ang mga magsasaka, dating empleyado, kasambahay, reporters at ilang opisyal. Sa harap, nakaupo sina Leonora, Draven, Portia at Calvin kasama ang kanilang abogado. Hindi na kasing taas ang noo ni Leonora. Si Draven ay tahimik, ngunit abala ang mga mata, tila naghahanap pa rin ng butas. Si Portia ay walang makeup na makapagtatago sa takot. Unang nagsalita si Tommy Dacumos. Ipinakita niya ang titulo ng lupa at ang death certificate ng ama. "Paano po pipirma ang tatay ko kung 2 taon na siyang patay nung petsyang sinasabi nilang nagbenta siya?" Sumunod si Luning. Halos pabulhong siya sa una, ngulit lumakas ang boses nang makita si Mireya sa likod. Tumatandang siya kanya. "Pinilit po si Ma'am Mireya kahit may sakit. Nakita ko po, at hindi lang po siya. Marami po sa amin ang minamaliit sa bahay na iyon." Sumunod si Manang Zinaida. Tahimik ang buong hall nang tumayo. Mahina na ang katawan, ngulit buong tapangan niyang sinabi ang nakita sa loob ng mansyon. "Matagal po akong nanahimik dahil takot akong mawala ng trabaho. Pero mas nakakatakot pala ang mabuhay nang alam mong may inaaping tao sa harap mo at wala kang sinasabi." Pagkatapos, tumayo si Cairo at ipinakita ang digital records, emails, backup logs at metadata na nag-uugnay sa legal department ng Monte Alegre Holdings sa dummy transactions. Sa huli, si Calvin ang tinawag. Nangingilig ang kamay niya habang lumalapit sa mikropono. Tumingin siya kay Leonora na mariing umiling, nag-uutos kahit walang salita. Tumingin siya kay Draven na parang nagbabantang huwag siyang magkakamali. Pagkatapos, tumingin siya kay Mireya. At sa unang pagkakataon, pinili niyang magsalita. "Ako po si Calvin Monte Alegre. At inaamin ko na may nalalaman ako sa ilang transaksyon na may kinalaman sa lupa sa San Isidro. Hindi ako ang gumawa ng lahat pero
nanahimik ako. At dahil sa pananahimik ko, maraming taong nasaktan. Huminga siya ng malalim. Kasama doon ang asawa ko. Hindi nag-react si Mireya. Tahimik lang siyang nakaupo. Hawak niya ang kamay ni Donata. Mula sa kinuupuan ni Leonora, maririnig ang pigil na galit. "Calvin, stop this!" Ngunit hindi na tumigil si Calvin. Ibinigay niya ang mga detalye ng meetings, ang pangalan ng mga brokers, at ang mga dokumentong itinago ni Draven. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, unti-unting nababasag ang pader na matagal itinayo ng Monte Alegre. Nang natapos ang hearing, malinaw na sa lahat, hindi na simpleng chismis ang kaso. May testigo, may dokumento, may digital trail, may mga biktimang handa ng magsalita. Habang lumalabas si Mireya sa Kapitolyo, sinalubong siya ng malamig na hangin ng hapon. Nasa tabi niya sina Donata, Elpidio, Manang Zenaida, Attorney Isabel, Cairo, Tommy at Luning. Hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kabilang dulo ng hagdan, nakita niya si Calvin na nakatayong mag-isa. Hindi siya lumapit, hindi rin siya tumawag. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Mireya na may mga taong maaaring magsisi, ngunit hindi na kailangang bumalik sa buhay mo para maging bahagi ng paghilom mo. Huminga siya ng malalim at tumingin sa gusali ng bahay liwanag sa di kalayuan, kung saan naghihintay ng mas maraming taong nangangailangan ng tulong. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na niya naramdaman na siya ang babaeng iniwan sa sahig ng mansyon. Siya na mayon ang babaeng tumayo, nagsalita, at nagsimulang buksan ng pintuan para sa iba. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil bito sa wakas ng kwento, makikita natin na ang tunay na pagtatapos ay hindi lang ang pagbagsak ng mga kontrabida, kundi ang pagbangon ng taong minsang dinulog, ang paghilom ng sugat na matagal itinago, at ang pagbuo ng bagong buhay na hindi na nakatali sa sakit ng nakaraan. Lumipas ang 2 taon mula nang tumayo si Calvin Monte Alegre sa harap ng public hearing at inamin ang kanyang pananahimik sa mga maling transaksyon ng kanilang kumpanya. 2 taon mula nang marinig ng buong San Isidro ang boses ng mga magsasaka, kasambahay, dating empleyado at mga taong matagal nang natakot magsalita dahil sa yaman at pangalan ng pamilyang Monte Alegre. 2 taon mula nang unang maramdaman ni Mireya Soliven na hindi na siya ang babaeng nanginginig sa pantry ng isang malamig na mansyon, hawak ang cellphone at umiiyak habang tinatawagan ang kanyang ama. Ngayon, iba na ang umagang gumigising sa kanya. Hindi na tunog ng utos ni Leonora ang bumubungad sa kanyang pandinig, hindi nakalansing ng tray ang nagpapapitlag sa kanya. Sa halip, ang naririnig niya ay tawanan ng mga batang nag-aaral sa courtyard ng bahay liwanag, mahihinang yabag ng mga kababaihang papunta sa livelihood room, at boses ni Manang Zenaida na mahinang nagpapaalala sa mga bata. Dahan-dahan sa hagdan, mga anak, walang nagmamadali rito. Nakatayo si Mireya sa veranda ng lumang bahay na ginawang opisina ng foundation. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at beige na palda, nakatali ang buhok at hawak ang isang folder ng bagong applications para sa scholarship program. Sa mukha niya, naroon pa rin ang dating lambing, ngunit may nadagdag ng tibay. Hindi siya naging malamig na tao matapos ang lahat ng nangyari. Hindi rin siya naging mapaghiganti. Sa halip, natuto siyang maging matatag nang hindi nawawala ang kabutihan. Ang bahay liwanag ay hindi na maliit na proyekto lamang. Isa na itong buong compound sa San Isidro, may legal clinic para sa mga kasambahay at magsasaka, temporary shelter para sa mga babaeng inaabuso, maliit na health center na pinamumuna ni Dr. Leora Fajardo, at training hall kung saan tinuturo ang mga residente ng pananahi, baking, bookkeeping at basic computer skills. Sa likod ng compound ay may hardin na inaalagaan ng ilang pamilya na nawalan noon ng lupa, ngunit ngayon ay may kabuhayan konektado sa cooperative. Si Donata ang nangangasiwa sa education program.
Sa bawat batang pumapasok sa maliit na library, nakikita ni Mireya ang pasensya ng kanyang uma bilang dating guro. Si Gobernador Elpidio naman, bagamat mas abala pa rin sa Kapitolyo, ay nagpatupad ng mahigpit na ordinansa kontra sa illegal land conversion at pang-aabuso sa domestic workers. Hindi niya ginamit ang nangyari sa kanyang anak para magpasikat. Ginamit niya ito para gawing batas ang proteksyon na dati ay puro pangako lamang. Isang umaga, habang sinusuri ni Mireya ang listahan ng mga bagong beneficiaries, lumapit si Manang Sinaida dala ng tasa ng salabat. "Ma'am Mireya," sabi nito, kahit ilang beses na siyang sinabihang Mireya na nang, "Uminom muna kayo, mula kaninang umaga puro papeles na lang kayo." Ngumiti si Mireya, "Manang, parang ikaw na ang nanay ng buong bahay liwanag. Hindi ba yun ang trabaho ko rito?" Biro ng matanda. Gulat sa likod ng biro, alam ni Mireya kung gaano kalayo na ang narating ni Manang Sinaida. Mula sa pagiging matandang kasambahay sa mansyon ng Monte Alegre, ngayon ay may sarili na itong maliit na bahay sa loob ng compound. Hindi marangya, ngunit malinis, maliwanag at puno ng halaman. Doon niya inaalagaan ng sarili at sa araw-araw, tinatawag siyang Nanay Zenny. Ng mga babaeng pansamantalang naninirahan sa shelter. "Masaya po ba kayo rito, Manang?" tanong ni Mireya isang beses. Tumingin si Manang Zenaida sa paligid, sa mga batang naglalaro, sa mga babaeng natututong tumahi, sa mga pamilyang kumakain ng sabay sa communal kitchen. "Ngayon ko lang po naramdaman," sabi niya, "na hindi pala pareho ang may trabaho sa may tahanan." Hindi nakasagot si Mireya noon. Hinawakan na lang niya ang kamay ng matanda. Sa loob ng 2 taon, marami na ring nangyari sa kaso ng Monte Alegre Holdings. Hindi naging madali ang proseso. May mga hearing na napuspon, may mga abogadong nagtangkang baliktarin ang kwento, may mga testigong tinatakot, at may media personalities na binayaran para palabasing gawa-gawa lang ang lahat. Ngulit sa bawat pagtatangka nilang takpan ng katotohanan, may ebidensyang lumalabas. May dokumento, may email trail, may testigong lumalakas ang loob dahil hindi sila niiwan ng bahay liwanag. Sa wakas, dumating ang araw ng hatol. Punong-puno ang silid ng korte, nandoon ang mga magsasaka ng San Isidro, ilang dating kasambahay ng Monte Alegre, mga empleyadong tumistigo, reporters, at mga taong sumusubaybay sa kaso mula pa sa simula. Nakaupo si Mireya sa ikalawang hanay, katabi sina Donata at Gobernador Elpidio. Sa kabilang panig, naroon sina Leonora Monte Alegre, Draven Sarmiento, Portia at Calvin. Malaki ang ipinagbago nila. Si Leonora, bagamat nakasuot pa rin ng mamahaling damit, ay hindi na kasing taas ng noo gaya ng dati. May tigas pa rin sa mukha niya, ngunit wala na ang dating kumpiyansang kayang patahimikin ang lahat papamamagitan ng isang tawag. Si Draven naman ay halatang puyat, walang tigil sa pagbulong sa abogado. Si Portia ay tahimik, nakayuko, malayo sa dating babaeng mahilig manlait at magvideo ng kapwa-tao. Si Calvin ay nakaupo ng mag-isa sa dulo, simple ang suot, walang alahas, at walang kahit anong palatandaan ng dating tagapagmana ng isang imperyo. Nang binasa ng hukom ang desisyon, halos walang huminga sa loob ng korte. Napatunayang may pananagutan sina Leonora at Draven sa paggamit ng peking dokumento, sa pilitang pagbili ng lupa, pananakot sa ilang testigo, at pagtakip sa iligal na transaksyon ng kumpanya. Si Draven, bilang utak ng legal documents at dummy buyer network, ay hinatulan ng mas mabigat na parusa. Si Leonora, bilang pangunahing nag-utos at nag-aproba ng operasyon, ay hindi nakaligtas sa pananagutan. Ilang ari-arian ng Monte Alegre Holdings ang ipina-freeze upang magamit sa danyos ng mga biktima. Ang ilang lupaing na patunayang nakuha sa panluloko ay ibinalik sa mga tunay na may-ari, at ang iba naman ay inilagay sa community trust upang hindi na muling mapasakamay ng mabsamantalang kumpanya.
Si Calvin, dahil sa kanyang pagtetestigo at pagbibigay ng mahahalagang dokumento, ay nakakuha ng mas magaan na parusa, ngunit hindi yon nangangahulugan na nakatakas siya. Pinagbitiw siya sa anumang posisyon sa kumpanya, inutusang magbayad ng danyos, at kailangang magsagawa ng mahabang community service sa ilalim ng court supervision, hindi sa bahay liwanag mismo dahil ayaw ni Mireya na gamitin yon para magmukhang bayani siya, kundi sa isang hiwalay na cooperative housing program para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Nang lumabas ang hatol, may ilang umiyak. Si Tommy Dacumos ay napaluhod sa labas ng korte, hawak ang kopya ng desisyon. "Ma," bulong niya habang nakatingin sa langit, "nakabalik na po sa atin ang lupa ni tatay." Lumapit si Mireya at tinulungan siyang tumayo. "Hindi lang lupa ang nabalik, Tommy, pati boses ninyo." Sa isang sulok, nakita ni Mireya si Calvin. Tumingin ito sa kanya, ngunit hindi lumapit. Siguro alam nitong wala na siyang karapatang humingi ng kahit ano. Siguro natutunan na rin niyang may tawad na hindi kailangang sabayan ng pagbabalik. Ilang linggo matapos ang hatol, naganap ang kanilang huling mediation meeting para sa annulment. Tahimik ang silid. Nandoon si Attorney Sabel bilang legal counsel ni Mireya at isang abogado naman para kay Calvin. Walang sigaw, walang paninisil, wala na ring luha na nagmamakawa. Nasa mesa ang mga papeles na magtatapos sa kasal na minsang pinaniniwalaan ni Mireya na magiging tahanan niya. Calvin was the first to speak. "Mireya," sabi niya, mahina ang boses, "alam kong wala na akong karapatang humingi ng kapatawaran, pero gusto kong sabihin sa'yo na habang buhay kong pagsisisihan ang araw na nanahimik ako." Tinignan siya ni Mireya. Hindi na siya nanginginig, hindi na rin siya galit na galit. Ang naroon ay kalmadong sakit na narurunong ng tumanggap. "Calvin, ang sakit na ginawa mo sa akin ay hindi mawawala dahil lang nagsisi ka, pero hindi ko rin hahayaan na maging bilanggo ako ng galit." Napayuko si Calvin. "Pinapatawad kita," dagdag ni Mireya, "para lumaya ako. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik ako sa lugar na muntik nang pumatay sa pagkatao ko." Tumulo ang luha ni Calvin. Hindi na siya nagsalita. Pinirmahan niya ang papeles, pagkatapos ay si Mireya naman ang pumirma. Sa tunog ng ballpen sa papel, natapos ang isang bahagi ng buhay nila. Hindi nang may ingay, kundi nang may dignidad. Paglabas ni Mireya sa gusali, sinalubong siya ni Donata. Hindi nagtanong ang ina niya. Inabot lang nito ang kamay. "Tapos na?" tanong ni Donata. Tumanggo si Mireya. "Tapos na po." "At ikaw?" Huminga ng malalim si Mireya habang nakatingin sa maliwanag na kalangitan. "Nagsisimula pa lang." Mula noon, mas ibinuhos ni Mireya ang sarili sa bahay liwanag, ngumit hindi na siya tumatakbo mula sa sakit. Natuto na siyang magpahinga. Natuto siyang tumawa ulit ng walang bigat sa dibdib. Natuto rin siyang tumanggap ng tulong. Si Ate Isabel Corino ay naging isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Matapang ito, diretsyo magsalita at laging handang makipagtalo sa sinumang opisyal na ayaw pakinggan ng mahihirak. "Mireya," sabi ni Isabel minsan habang nagkakape sila sa opisina, "alam mo bang minsan nakakatakot ka na?" "Bakit naman?" "Dati kasi ang tahimik mo lang. Ngayon tahimik ka pa rin, pero kapag nagsalita ka parang may court order." Napatawa si Mireya ng malakas, isa sa mga tawang matagal nang hindi narinig ni Donata mula sa anak. Si Cairo Villanueva naman ay naging parang nakababatang kapatid niya. Madalas itong magbiro habang inaayos ang computer system ng foundation. "Ate Mireya, please naman, wag niyo nang isulat ang password sa sticky note. Para niyo na ring inimbitahan ng hackers kumain ng merienda." "Hindi ko kabisado ang dami ng passwords mo," sagot ni Mireya. "Password manager ate, modern age na tayo." Sa gitna ng trabaho, nakilala rin ni Mireya si Dario Laksamana, isang widowed architect na tumulong magdisenyo ng low-cost homes para sa mga pamilyang nawalan ng lupa at tirahan dahil sa iligal na transaksyon ng Monte Alegre Holdings.
Nasa gitna ito ng malawak na lupang ibinalik sa community trust. Hindi marangyang mga bahay, ngunit matibay, maliwalag, at may maliit na bakuran para sa gulayan. Dinesenyo ito ni Dario kasama ang mga residente mismo, upang hindi lang sila basta bigyan ng bahay, kundi maging bahagi sila ng pagbuo nito. Sa araw ng pagbubukas, nandoon ang halos buong bayan. May mga bata, magsasaka, kasambahay, nurses, abogado, volunteers, at dating biktima na ngayon ay tumutulong na rin sa iba. Sa gilid ng entenada, nakatayo si Gobernador Elpidio. Hindi siya umagaw ng esena. Hindi siya ang sentro ng araw na yon. Nakatingin lang sa anak niya, at sa bawat palakpak ng tao kay Mireya, mas lalong namumuho ang luha sa mga mata niya. Lumapit si Donata at marhang hinawakan ang braso niya. Umiiyak ka? Hindi, sagot ni Elpidio, pero basag ang boses. Gobernador ka pa naman. Ama muna ako ngayon. Sa entenada, humarap si Mireya sa mikropono. Ilang sandali sang tumingin sa mga taong nasa harap niya. Nakita niya si Manang Zenaida, hawak ng kamay ni Luning na ngayon ay nasa kolehiyo na. Nakita niya si Tommy, kasama ang pamilya niyang muling nakatayo. Nakita niya si Nasabel at Cairo, parehong nakangiti. Nakita niya si Dr. Liora, si Donata, ang kanyang ama, si Dario, at maliit na Pio na kumakaway sa kanya. Huminga siya ng malalim. Nung una, akala ko ang tahanan ay lugar na pinapasukan mo dahil may taong nangakong mamamahalin ka. Pero natutunan ko ang tunay na tahanan pala ay lugar kung saan hindi mo kailangang magmakaawa para respetuhin. Tahimik ang lahat. Marami sa atin ang nawalan ng lupa, trabaho, tiwala, pamilya, o dignidad. Pero ang araw na ito ay patunay na hindi dahil may kumuha sa atin ng isang bagay, tapos na ang kwento natin. Pwede tayong magsimula ulit, pwede tayong bumuo ulit, at higit sa lahat, pwede tayong maging liwanag para sa iba habang hinahanap pa natin ang liwanag para sa sarili natin. Lumakas ang palakpakan, may mga umiiyak, may mga yumayakap sa isa't isa. Matapos ang programa, dinala ni Mireya ang unang pamilyang lilipat sa isa sa mga bahay. Kasama niya ang isang batang babae na si Amara, anak ng dating kasambahay na tumira sa shelter. Mahigpit ang hawak ni Amara sa kamay niya habang papasok sila sa maliit, ngulit maliwanag na bahay. Ate Mireya, tanong ng bata, nakatingin sa loob, dito po ba kami ligtas? Napahinto si Mireya. Sa tanong ng bata, bumalik sa isip niya ang dating sarili. Ang babaeng hindi ligtas sa sariling kwarto. Ang babaeng nilalagnat ngulit pinilit magtrabaho. Ang babaeng tumawag sa ama dahil hindi na kaya. Ngulit ngayon, ibang-iba na ang sagot niya. Lumuhod siya sa harap ni Amara. Inayos ang buhok ng bata at ngumiti. Oo, sabi ni Mireya. Dito, walang mamamaliitin. Dito, walang iiwan kapag may sakit. Dito, kapag napagod ka, papahingahin ka. At kapag natakot ka, may hahawak sa kamay mo. Ngumiti si Amara at niyakap siya. Sa labas, patuloy ang tawanan ng mga tao. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga bintana ng bagong bahay, pumapasok sa loob na parang pangakong hindi na muling mamumuhay sa dilim ang mga taong naroon. Tumayo si Mireya at tumingin sa paligid. Hindi perpekto ang mundo. Alam niya iyon. May mga sugat na mananatiling peklat. May mga alaalang babalik paminsan-minsan. Ngulit hindi na siya bihag ng mga iyon. Ang buhay niya ay hindi na nakasentro sa mansyon, sa apelyidong Monte Alegre o sa lalaking hindi siya naipaglaban. Siya si Mireya Soliven. Anak, lider, kaibigan, tagapagtanggol at babaeng minsang dinurog ngulit hindi tuluyang nabasag. At sa huling tingin niya sa Liwanag Village, sa mga bahay na puno ng tao, sa mga batang tumatakbo, at sa mga pamilyang muling nagsisimula, alam niyang sa wakas hindi na siya naghahanap ng tahanan. Siya na mismo ang tumulong bumuo nito.